Pagdating sa itaas ay isa-isa niyang sinilip ang laman ng mga inakyat na paper bags. Kompleto ang mga ito mula underwears, dress, trousers and shirts hanggang sapatos at bags. Puro branded ang tatakay at kahit walang nakalagay na price tags ay alam niyang mamahalin ang mga ito, lalo na nang makita ang ilang pares ng bag na galing sa isang luxurious store. Hindi na niya pinag-interesan iyon. Hindi bagay sa kanya ang gumamit ng mga ganoong kamahal na bag. Baka ma-hold up siya nang wala sa oras. Pinili na lamang niya ang pinakasimpleng maisusuot. Simpleng white shirt at jeans at pinarasa ng white sneakers. Total ay sinabi naman ni Caleb na sa mga project sites sila magro-roam around. You look younger. Akala ko may nakapasok na 16 years old dito sa bahay. Amazed na tura ni Caleb nang mabungaran niya ito sa may sala. Napatayo pa ito mula sa pagkakaupo sa malaking couch habang abot hanggang tenga ang pagkakangiti na nakatingin sa kanya. Ayun ko lang din nalaman na marunong din palang mambola ang isang Caleb Del Mundo. Tara na nga, baka maniwala pa ako sa'yo. Pahayag niya dito habang nakatawa. Naka-jeans lang din ito at polo shirt na black kaya bumata ito ng ilang taon. Malayong malayo sa itsura nitong CEO na palaging formal at seryoso dahil sa suit nito. Sa halip ay nagmumukha itong campus crush sa college na lihim na tinitilian ng mga girls sa lobby at sa mga gilid-gilid. Caleb may not have the most handsome face, but his charm lies in his demeanor. The way he moves, speaks, and even the intoxicating scent he carries. His bushy eyebrows are endearingly cute and are now drawn together in a furrow on his forehead, a reaction to her unknowingly intense gaze. Pwede na, ikaw na ang pinakagwapong CEO sa buong bansa. Sa halip ay birunturan niya upang pagtakpan ng pagkapahiya, kung kaya't napahalakak na may kalakasan ang binata. Kung bakit kasi ang cute nitong tingnan at hindi niya tuloy na malayang napatitig siya ng matagal dito. I heard it myself. I look it as a compliment. Nakatawa pa rin pahayag ng binata. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito ngunit sa halip ay pinindot lamang nito ang kanyang ilong pagkatapos ay nagyayanang lumabas. Si Caleb ang nagmaniobra ng sasakyan papunta sa site. Hindi niya alam kung hindi lamang ito mabilis magpatakbo o hindi naman kaya ay ina-enjoy nito ang mag-stroll at tumingin-tingin sa paligid. Kaya normal lamang ang pagpapatakbo nito. May mga itinuturo pa itong kung ano-ano sa kanilang dinadaanan at hindi niya namamalayang nag-enjoy siya sa mga trivia na ibinibigay nito. Pagdating sa site ay agad naman itong nakilala ng mga tauhang naroroon at tila ito haring ginuyukuran ng lahat. Agad itong inabutan ng hard hat for safety precautions. Isinuot naman nito agad sa ulo. Pagkatapos ay kinuha ang isa pa at nagulat ang dalaga ng isuot nito sa kanyang ulo. Thank you. Nahihiyang wika niya dito. Nakatingin kasi ang lahat ng mga kasama nilang nandoon at tulad niya ay nagulat ang mga ito sa ginawa ng binata. Pagkatapos nitong ipermi ang hard hat sa kanyang ulo ay nag-aya na itong maglibot upang tingnan ang pinapatayong project. Medyo mainit kaya nag-request ito ng payong para sa kanya. Kahit wala naman siyang sinasabing naiinitan siya. Pagdating naman sa mababakong parte ng site ay inaabot ng binata ang kanyang kamay upang alalayan siya. Ngayon niya napagtanto na kahit napakaseryoso at mukhang suplado ang binata ay may tinatago din itong sweetness at pagka-gentleman. And she likes it. No, she really likes it. Caleb, hindi mo sinabi na papasyal ka sa site. I should be here earlier. Si Ivan na humahangol sa pagdating. Hindi na nagtaka ang dalaga kung nandito ngayon ito sapagkat magka-tie up ang dalawa sa dinedevelop na subdivision. It's okay bro. Napadaan lang galing sa ibang project sites. Sad ng binata kay Ivan habang nakikipagkamay dito. You're really something else when it comes to projects. Nakatawang saad ni Ivan at bahagya din itong napangiti. Oo nga naman. Si Caleb ang tipo ng CEO na hindi lamang paupo-upo sa loob ng opisina. Lumalabas ito at sinusuong ang init ng araw para masiguradong nasa tamang ayos ang lahat ng projects ng kanyang kumpanya sa loob man o labas ng bansa. Kaylin, nandito ka rin pala. Hindi kita nakilala. Akala ko isa ka sa mga intern engineers. Ani Ivan ang mapansin ang kanyang presensya. Ngumiti lamang siya dito at nagbow tanda ng kanyang pagbati. I never saw you that young. Since college. Sad pa nito na parang hindi makapaniwala sa kanyang aura. Sa bagay, simula kasi noon nagtrabaho siya at inako ang responsibilidad sa pamilya ay wala na siyang time na umaura upang magmukhang mas bata. Ngayon na nga lang siya ulit nagsuot ng jeans and sneakers. Oo nga,
Maikling turan niya kay Avan kasabay ng bahagyang pagngiti. Pagkatapos ay ifinuko sa ibang direksyon ang paningin. Wala siyang balak na makapag-usap dito. Hindi dahil gusto niyang iwasan ang dating kasintahan kundi ang reaksyon ni Caleb na nakahalukip-kip habang nakataas ang dalawang kilay. Pasimple tuloy siyang humakbang patalikod at kunwari ay inilibot sa paligid ang paningin. Maya-maya lamang ay narinig niya nag-uusap na ang dalawa tungkol sa development ng project. May itinuro-turo pa sa Ivan sa binata at puro tango naman ang itinugo nito. Pagkatapos, supervise ng dalawa ang proyekto, ay nagiya na si Ivan na bumalik sa may silong. Nakasunod lang din ang dalaga sa dalawa ngunit nang mapadaan sila sa baku-bakong daanan ay halos magkasabay na huminto sina Caleb at Ivan. Pagkatapos ay sabay na iniabot ang mga kamay sa kanya. Bigla naman siyang napahinto sa paglalakad pagkatapos ay pinaglipat-lipat ang paningin sa dalawang kamay na naghihintay at handang umalalay sa kanya. Pagtingin niya sa mukha ni Ivan ay nagkibit ito habang nakangiti ngunit nang ilipad niya ang mata kay Caleb ay nakakunot na ang noon nito habang tumitig ng mariin sa kanya. Thank you, pero sige lang kaya ko naman. Sa halip ay turan niya sa mga ito. Hindi naman sa hindi niya na-appreciate ang adhikain ng mga ito, ngunit ayaw niyang magkaroon ng palaisipan sa isa't isa ang dalawang lalaki, lalo na kay Caleb. Iniisipan naman ito na may namamagitan sa kanila ni Ivan kaya hanggat maaari ay gusto niyang iwasan ito. Nauna na rin siyang maglakad papunta sa silong at walang pakialam kung baku-baku ang daanan o hindi. Pagkarating niya sa may silong ay saktong may humintong sasakyan at pagkatapos ng ilang sandali ay iniluwa si Abigail kasama isang babaeng mukhang Barbie. Kumabay pa si Abigail sa kanyang direksyon subalit nang mapagtantong ang dalawang lalaki sa likuran niya, ang kinakawayan nito ay pasimple niyang iginilid ang sarili. Kuya Caleb, sabi na't nandito ka eh. Masayang bati ni Abigail sa pinsan pagkatapos nitong yumakap at humalik sa nobyong si Ivan. Yeah, I'm doing random site inspections. Wika naman ni Caleb at hindi mapuknat ang pagkakangiti ni Abigail habang tumatango-tango. Kilala mo pa naman kung sino ang kasama ko, ano? Si Abigail habang nasa himig ang panunukso sa pinsan. Of course. Hi Kai, nice to see you again. Hindi maitago ang kasiyahan sa mukha ng binata nang bumaling sa napakagandang si Kylie. Hi, I'm more than happy to see you. Pahayag naman ng magandang babae kasabay ng pagyakap nito sa binata. You look so perfect together. Sabi ko na sa inyo noon pa eh. Patuloy na panunukso ni Abigail sa mga ito at halos magkasabay na tumingin at ngumiti sa isa't isa ang dalawa. It's too hot. Can we have a colder place to stay? Maya-maya ay reklamo ni Abigail. Tapos ka na naman na siguro mag-inspect kuya. Sumama ka na sa amin sa cafe. Si Abigail sa pinsan. Yeah, sure. Mabilis naman pahayag ni Caleb kung kaya tuwang-tuwa si Abigail dito. Eh, dapat lang. Tila kinikilig na tura ni Abigail at naiyapos pa nito ang braso ng kasintahan. Sunod na lang kami sa inyo. Wika ng binata at kapansin-pansin na biglang pagkakakunot noo ni Abigail kasabay ng pagtingin sa paligid. Sino kasama mo? Tanong nito sa pinsan ngunit biglang umasim ang mukha nito nang mapansin si Kaylin sa may gilid. Kay? Meet Kaylin. Na secretary. Pagpapakilala ni Caleb sa dalaga kay Kylie at napabaw na lamang ito sa pagkagulat. Hello ma'am. Magalang nitong bati habang hindi maiwasang mapahanga sa labis nitong kagandahan. Mukha talaga itong Barbie doll at pati ang pangangatawan nito ay napaka-perfect. Hi, nice to meet you. Super sweet na wika ni Kylie sa dalaga at nagpakawala ito ng bahagyang pangiti. Huh, let's go. Napakainit ang panahon dito. Si Abby habang ikinukubli ang mukha sa dibdib ni Ivan dahil sa init. Sir, hindi na po ako sasama sa inyo. Hahabol sana ako sa family day ng kapatid ko. Total tapos na ang ginagawa ninyong inspection. Tura ni Kaylin sa binata nang mapagpasyang lilipat sa cafe ang mga ito. Agad namang tumingin sa kanyang mukha si Caleb na tila inoobserbahan kung nagsasabi ito ng totoo. Huwag ka na lumaban bro. I tell you, no one can compete when it comes to her siblings. Nakatawang pahayag ni Ivan at naitaas lalo ni Caleb ang kilay habang nakatingin pa rin dito. Just let her go kuya. Besides, we don't need a chaperone in the cafe. Yamot na tura ni Abby kaya tapangiti na lamang ang dalaga sa tenora nito. Kunin ko lang po yung gamit ko sa sasakyan niyo.
Sa halip ay pahayag niya sa binata pagkatapos ay nagbow sa mga kasama bago tinungo ang sasakyan ni Caleb na nakaparada sa may hindi kalayuan. Nang makalapit sa may sasakyan ay natampal nito ang sariling noo sapagkat nakalok ito at hindi niya nakuha sa binata ang susi. Maya-maya lamang ay bigla itong tumunog at nag-unlock kasabay ng pagbukas ng pintuan sa driver's side. Kung kaya't dali-dali niyang binuksan ang pintuan sa passenger side sa harap. Hop in. Seryosong pahayag ng binata nang mapagbuksang nakaupo sa may driver's side. Sasakay nila ako ng taxi dito. Total marami nang dumaraan dito para hindi kayo maantala sa pupuntahan niyo. Wika ng dalaga ngunit kumunot lamang ang noo nito. I said hop in. Inis nitong pahayag kung kaya't agad siyang napalulan. Hindi pa man siya nakakaupo ng maayos ay kinawit na ng binata ang kanyang ulo at sinalyuhan ng halik ang kanyang bibig. Are you sure you want to go to your brother's family day? Paninigurado ng binata nang pakawalan nito ang kanyang mga labi at napatango lamang siya sapagkat hindi pa nakaka-recover sa ginawa nitong paghalik. Okay, it seems like Ivan knows you well. Tura nito habang ngumisi ng may pagkasarkastiko. I'll call you. Wika nito pagkatapos at wala siyang ginawa kundi tumango. Natawa ang binata sa kanya ngunit bago siya bumaba ay pinagtagpo ulit ang kanilang mga labi. This time, she returned the favor and it took a bit longer but it was sweeter. Ate! Masayang tura ng mga kapatid nang biglang magpakita si Kaylin sa school ni Carla. Nakaupo lang sa tabi ang tatlo habang nanonood sa mga activities. Isa-isang tumayo ang mga ito at nagsilapit sa kanya na tila nabuhayan ng loob. Kala namin hindi ka na makakarating. Si Lance na halatang tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Pwede ba naman yun? Hindi na mag-enjoy ang isa dyan kung wala ako. Turan niya habang nakangiting tumingin sa bunsong kapatid. Ngumiti ng abot hanggang tenga si Carl pagkatapos ay yumakap sa kanya. Thank you, Mommy. Anything for you, my love. Malambing niyang wika dito kasabay ng pagulo ng buhok ng kapatid. Oh, ano pang hinihintay natin? Sali na tayo sa mga palaro. Deklara ni Lance at nagsipag-sang-ayon na naman ang lahat. Family sack race na! Dali, pumila na kayong tatlo doon! Excited na pahayag ni Mark habang nakaturo sa mga pumapagit ng kalahok na kinabibilangan ng tatay, nanay at anak. Agad namang iniabot ni Kaylin ang hawak na bag sa kapatid pagkatapos ay masayang hinila sina Lance at Carl sa gitna. Hindi naman bago sa mga ibang parents na sila ni Lance at tumatayong tatay at nanay ni Carl lalo na sa mga ganitong pagtitipon. Natuwa pa nga ang mga ito na makitang sumali din sa wakas ang kapatid. Ito na lang kasi ang batang hindi pa nakikipaglaro sa mga magkakaklase. Sa palaro ay game na sila ni Lance na gawin ang lahat upang manalo ang kupunan ng kapatid. Si Mark naman ay tagakuha ng larawan at video. Teenager na kasi ang kapatid niyang ito kaya may pagkamahiyain at hindi nila mapilit na sumali sa mga laro. Halos lahat naman ng sinalihan nilang palaro ay panalo ang kanilang team kaya kahit nakakapagod ay masaya pa rin sila lalo at nag-enjoy din ng gusto ang kanilang bunso. Ate, kain na tayo sa labas. Pagod na ako, ayoko na magluto sa bahay mamaya. Si Lance bago pinatakbo ang sasakyan pagkatapos ng activity sa school ni Carl. Oo ate, gusto ko ng unlimited rice sa mga inasal. Masegunda ni Mark na tinanguan naman ng kanilang bunso. Mommy, gusto ko rin sa mga inasal. Gusto ko ng chicken at ice cream. Wika naman ang kanilang bunso kung kaya't wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa mga ito. Balak lang sana niyang mag-take out ng ulam para sa kanilang hapunan pero kung yun ang kagustuhan ng mga kapatid ay hindi pwedeng hindi niya pagbibigyan ng mga ito. Isa pa, paminsan-minsan lang namang maglambing ang mga ito sa kanya upang kumain sa labas. Okay, wish granted. Pero kain lang ha. Wala tayong budget sa iba. Saad niya at masayang nagsipagtanguan ng tatlo. Kahit may extra sa kanyang wallet ay kailangan pa rin niyang paalalahanan ng mga ito na kailangan nilang magtipid. May ugali kasi ang kanilang bunso na kapag may nagustuhan ay hindi mapakali kung hindi nabibili. Natural naman sa bata ang ganoon pero sa kanilang sitwasyon ay may mga bagay na mas kailangang i-priority. Thank you ate. You made this day wonderful. We appreciate it so much. Si Lance nang mahuli silang pumasok sa loob ng bahay. Tinulungan niya itong kuhani ng ilang gamit sa compartment, samantalang nauna ang dalawa upang buksan ang pintuan at mga ilaw sa loob. Tumingin siya sa kapatid pagkatapos ay ngumiti dito habang umaapaw sa galak ang kanyang puso. Napakasarap sa pakiramdam na kahit konting bagay na nagagawa niya ay na-appreciate ng mga ito. You're welcome. Dapat nga ako magpasalamat sa iyo kasi hindi mo pinababayaan ang mga kapatid natin, lalo na kung busy ako. Pahayag niya sa kapatid at tumawa ito. Sus, wala yun.
Yan na nga lang naitutulong ko sa iyo, ate. Sana hindi ka magsawa at mapagod sa amin. Wika ng kapatid at nasiko niya ito. No ka ba? Bakit naman ako magsasawa sa inyo, Ber? Hindi ako mapapagod, no? Seryosong turan niya kung kaya't malambing na umakbay sa kanya ang kapatid. Mahal niya ang mga ito kaya kahit magunaw pa siguro ang mundo ay hindi mangyayari ang sinasabi nito. Thank you. You're the best mommy, ate in the world. We love you to the moon and back. Silansa at bigla siyang natawa sa tinuran nitong pampalubag loob. Kagi, sige na, mauna na ako sa taas. Sobrang nakakapagod at gusto ko na magpahinga. Payag niya at tumango naman ito. Sige ate, maliligo lang din ako at pagkatapos ay itutuloy ko pang pagdodrawing. Ani ng kapatid. Okay, ikaw na bahala dito sa baba. Yung dalawa sabihan mo magugas muna ng katawan bago magpahinga. Bilin niya dito lalo na nang hindi makita ang dalawang nakababatang kapatid. No worries ate, magpahinga ka na, ako na bahala dito. Good night. Pagtataboy sa kanya ng kapatid, wala na din siyang nasabi pa kundi ngisian ito bago umakyat sa may hagdan patungo sa kanyang kwarto. Pagkatapos makapaghugas ng katawan ay hinarap ni Lance ang ginagawang drawing para sa naharap na exhibit sa school. Mayroong naka-install na maliit na study corner malapit sa kanilang sala at doon siya gumagawa ng kanyang mga sketch at drawing. Pinipinta din niya sa canvas ang kanyang mga designs at may 5 nakahilarang canvas sa gilid ng study area. Pag-upo pa lamang niya sa harap ng drawing table niya nang marinig ang pagtunog ng kanilang doorbell. Kanina lamang ay bumaba sina Mark at Carl at ngayon ay parehong nakasalampak sa may sofa at nanonood ng paboritong cartoons. Medyo malakas yata ang volume ng TV kaya hindi naririnig ng dalawa ang doorbell. Napasilip siya sa bintanang malapit sa study area at napakunod siya nang may makitang lalaki na nakatayo sa harap ng kanilang gate. Madilim na ang paligid sapagkat mag-aalas 7 na ng gabi ngunit kitang-kita niya ang itsura ng lalaki sa liwanag ng ilaw na nasa harapan ng kanilang bahay. Hindi naman ito nagmumukhang masamang tao, bagkus ay mukhang desente sa suot itong jeans at kulay puting polo shirt. Nagtaka tuloy siya kung sino ang lalaking iyon. Sa ganitong oras ay ang dating kasintahan lamang ng kanyang ate na si Ivan ang pumupunta sa kanila sa ganitong oras. Pagkaganoon man ay tinungo niya ang pinto upang tanungin kung anong kailangan nito. Baka nawala sa daan at kailangan nito ng mapagtatanungan. Magandang gabi ho, ano pong kailangan nila? Turan niya dito nang makalapit sa hindi kataasang gate. Nakalukip-kip ang lalaki habang nakatingin sa may gate ngunit tila nabuhayan nang makita siyang palapit. Good evening. Dito ba ang bahay ni Kylene Esperanza? Masiglang turan ng lalaki. Mas matangkad kaysa sa kanya ang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa 5'11 ito at matikas ang pangangatawan. Pagdating sa face value ay hindi naman siya patatalo subalit mas elegante lamang itong tingnan dahil sa mamahaling suot na damit at relo. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Wika niya pagkatapos obserbahan ang kabuuan ng lalaki. Ako si Caleb Del Mundo. I'm her boss. Pwede ko ba siyang makausap? Saad ng lalaki at lumaki ang kanyang mga mata. Sir, sorry po. Pasok po kayo. Nasa loob pong ate ko. Sa pagkakataranta ay mabilis niyang binuksan ang gate at nagbow dito. Thank you. Maikling pahayag nito na makapasok ito sa kanilang bakuran. Pasensya na sir, hindi kasi nasabi ni ate na pupunta po kayo dito. Sige po, pasok po tayo. Nahihiya ngunit magalang naturan niya sa boss ng kapatid pagkatapos ay inayang pumasok ito sa kabahayan. Carl, Mark, umayos kayo dyan, may bisita tayo. Saad niya sa dalawang kapatid na agad namang umayos at nagbigay galang sa kanilang bisita. Magandang gabi po. Halos sabay na bati ng dalawa. Magandang gabi din. Bati din ito kasabay ng bahagyang pagiti. Upo muna kayo sir. Wika niya sa bisita at hindi naman nag-alilangang umupo ito. Thank you. Saad nito bago umupo at ngumiti lamang siya dito. Mark, tawagin mo si ate sa taas, sabihin mo may bisita siya. Utos niya sa isang kapatid at agad naman itong tumayo at tinungo ang hagdanan papunta sa taas. Saglit lang sir. Halos kadarating lang namin galing sa school ni Bunso, kaya halos kakaakyat lang din niya. It's okay, no problem. Wika naman ito na tila komportable naman sa pagkakaupo. Tumingin-tingin din ito sa paligid at natutuwa naman siyang makita sa mga mata nito ang pagka-amaze sa mga nakikita. Kuya, naliligo sa ate. Bababa daw siya mamaya. Wika ni Mark pagbalik nito sa sala at tila okay lang naman ang bisita nila na maghintay. Baka gusto niyo po muna magkape or uminom ng juice, sir? Saad niya dito. No, thank you. Okay lang ako. Just go ahead kung mayroon kang ginagawa. Pahayag ng boss ng kapatid sabay tingin sa suot niyang apron. Balak din pala niya magpinta kanina kaya nagsuot siya ng apron.
Minsan kasi hindi niya namamalayang nilalagyan ng pinta ang kanyang damit at ang hirap tanggalin. Magpipinta po ako kanina kaya nakasuot ako ng ganito. Paliwanag niya dito. Really? So, sa iyo mga designs na nandoon? Pahayag nito at medyo nahihiya pa siyang tumango. Very nice. I like it. Wika nito at sobra siyang natuwa. Alam niyang hindi basta-bastang tao ang kaharap kundi boss ito ng napakalaki at sikat na engineering at construction firm sa buong bansa. Hindi siya makapaniwalang magugustuhan nito ang kanyang design. Talaga po? Hindi makapaniwalang turan niya at tumango-tango ito kaya mas lalo ang nararamdamang pagkatuwa. Naging interesado din ito sa iba pa niyang ginagawa kaya hindi siya nag-atubiling anyayahan ito sa kanyang working area. Pero bago pa man ito sumunod sa kanya ay tinawag nito ang bunso nilang kapatid at may inabot na nakabalot sa plastic bag. Carl, right? Tura nito sa nanonood na kapatid. Opo. Magalang na tugon ng kapatid kahit halatang nagulat kung bakit tinanong ang pangalan nito. I heard that you wanted to have a drone. This is for you. Tura nito sa kanilang bunso at hindi makapaniwalang tumingin pa sa kuya ang kapatid. Talaga po? At tumiling ngunit sumilay ang pagkatuwa sa mukha ng kapatid at nakangiti ring tumango ito. Salamat po. Thank you po. Hindi man kamayaw na pasasalamat ng bunsong kapatid sa excitement. Pinakaasam-asam nitong magkaroon ng drone at hindi niya ito masisisi kung sobra ang pagkatuwa. Maraming salamat sir. Gustong-gusto niyo po talaga magkaroon ng drone pero sana po hindi na po kayo nag-abala pa. Medyo nahihiyang pahayag niya dito. It's alright. Hindi naman yun kalabisan. Tawagin niyo na lang akong kuya. Hindi ko naman kayo empleyado para tawagin niyo ako, sir. Sad nito at bahagya siyang natawa. Hindi niya alam pero kahit ngayon lamang sila magkakilala ng boss ng kanyang ate ay tila magaan ang loob niya dito. Paglabas ni Kaylin sa banyo ay tinanggal ang pagkakabuhol ng tuwalya sa ulo at pinasadahan ng suklay ang buhok. Hindi niya naintindihan na sinabi ni Mark kanina pero ang naiwan lamang sa kanyang isip ay ang sinabi nitong bisita. Napaisip pa siya kung tama ang dinig niya. Halos ilang minuto lamang ay 7:00 na ng gabi. Sino pa ba ang bibisita sa kanila ng ganitong oras? Marahil nga ay nagkamali lamang siya ng dinig kaya kinuha saglit ang facial mask cream at pinahiran ang mukha. Feeling niya kasi nagdo-dry ang mukha niya kaya kailangan niya ng moisturizer. Pagkatapos niyang pahiran ang mukha ay lumabas siya ng kwarto upang tanungin sa kapatid kung anong sinabi nito. Kinatok niya silid ni Mark ngunit walang sumasagot kaya nagpasya na lamang siyang bumaba. Pababa pa lamang siya sa may hagdan ay naulinigan na niyang tila nagkakatuwaan ng mga kapatid sa baba. Hindi naman bago sa kanya na maingay ang mga ito kapag nagbibiruan o di kaya ay nag-aasaran. Pero parang excited naman ang mga ito at tuwang-tuwa. Pagbaba niya sa pinakahuling step ng hagdan ay bigla siyang napaatras nang mapagsino ang kasama ng mga kapatid habang may pinagkakaguluhang isang bagay. Bakit ba biglang nandito sa bahay nila si Caleb? At bakit parang matagal na silang magkakakilala ng kanyang mga kapatid? Ate naman, bakit ka naglagay ng ganyan sa iyong muka? May bisita ka? Hindi napigil ang reklamo ni Lance sa dalaga nang makita itong nakatayo sa may puno ng hagdan. Wala pa sanang balak na magparamdam si Kaylin sa mga ito kaso nakita siya ng kapatid at ngayon ay nakatingin silang lahat sa dalaga. Muntik pa niyang takpan ang mukha sapagkat nakangiti si Caleb habang nakatingin sa kanya. Feeling niya tuloy, nakakatawa ang kanyang itsura. Mommy, may drone na ako, bigay ni Kuya Caleb. May pagmamalaking tura ni Carl pagkatapos ay pinakitang isang bagay na hawak dito. Sa narinig ay biglang kumunot ang noo at nakalimutan ang mukhang nakabalot ng itim na facial mask. Ano ka mo? Tila biginturan niya sa kapatid. May drone na ako, bigay ni Kuya Caleb. Tuwang-tuwa pang pag-uulit ng kapatid sa sinabi kung kaya't mas lalong kumunot ang kanyang noo. Anong Kuya Caleb? Boss ko yan, hindi yan kinukuya. Padinermon niya habang isa-isang tumingin sa mga kapatid. It's okay. Ako nagsabing tawagin nila akong Kuya Caleb. Pamamagitan ng binata sa kanyang pag-hysterical na sinang-ayunan naman ng tatlo. Tuloy wala siyang choice kundi tumingin sa nakangising mukha ng binata. Is that a big deal? Talaga namang mas matanda ako sa kanila. Salip ay pagkibit nito na pahayag. Pero, giit niya ngunit tumaas ang kilay ni Caleb kaya hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Kuya Mark, try natin paliparin sa labas itong drone. Excited na pahayag ni Carl na agad din namang sinang-ayunan ng kuya nito. Pati si Lance sumunod din sa dalawang kapatid. Sa laki nitong tao parang magkasing level lang sila ni Carl na excitement dahil sa drone. Yung drone, baling niya sa binata nang tuluyang makalabas ang mga kapatid. I gave it as a present. Bala walang wika ng binata at hindi niya napigilan ang pagkunot ng noo.
Seems like you're not happy seeing me here in your house, ha? Salip ay tura ng binata na may himig pagtatampo kaya't bigla siyang naalarma. Hindi Mabilis niyang pahayag dito kasabay ng pagpapalit ng ekspresyon ng mukha. You did not even care to pick up my calls. Saan pa nito? Naitakip niya ang isang kamay sa bibig sapagkat simula nang dumating siya sa school ni na Carl kanina ay hindi na niya tiningnan pa ang cellphone na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nasa bag yung cellphone ko. Nakalimutan kong tingnan. Paliwanag niya dito. Wala na kasing tumatawag sa kanya sa phone kapag kasama na niya ang mga kapatid. Sa itinuran niya ay ngumiti ng bahagya ang binata at umiling. And simply forget what I said that I will call you. Ani ng binata kung kaya't mas lalo siyang na-guilty. Hindi naman sa ganoon. Pasensya na. Saad niya dito. Tapos naglagay ka pa ng ganyan. You're not really excited to see me. Wika pa ng binata at kagyat ang ginawang pagprotesta. Ano ka ba? Di ko lang naintindihan ang sinabi ni Mark kanina na nandito ka. Wait lang, tatanggalin ko lang to. Pahayag niya pagkatapos ay humarap sa full-length mirror na nasa sala at unti-unting tinanggal ang facial mask na inilagay sa mukha. Sumunod naman sa kanya ang binata. Saglit na tumingin sa kanyang ginagawa ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay umapos ito mula sa likuran at ibinuro ang mukha sa kanyang leeg. Nagulat siya sa ginawa nito. Saglit siyang hindi nakagalaw ngunit biglang tinayuan ng balahibo sapagkat dumampi ang labi nito sa kanyang leeg. I miss you. Malambing na tura ni Caleb at hindi niya naiwasang tingnan nito sa salamin. Para kasing musika sa kanyang pandinig ang sinambit nito, ngunit may pag-aalinlangan ng kanyang puso. Nang mapansin ng binata na tinitingnan niya ito sa salamin ay tahimik ding nakipagtitigan nito. Nag-usap ang kanilang mga mata ngunit hindi naglaon ay sabay nang umiti sa isa't isa. I help you. Saad nito at hindi na siya nakaprotesta nang hawakan ng isang kamay nito ang kanyang muka at maingat na pinagtatanggal ang inilagay sa muka. Do you need to put like this? Usisa pa nito habang nakafocus sa pagpipil sa kanyang muka. Paminsan-minsan lang. Nakangiting turan niya. Bakit ka nga pala nandito? Wika pa niya nang maalala ang dahilan kung bakit bigla itong napasulpot sa kanilang pamamahay. Baka may importante itong sabihin o instruction na hindi na nito pwedeng ipagpabukas pa. Do I need a reason to come to see you? Other than simply missing my girlfriend? Ani ng binata at bahagyang huminto sa ginagawa at tumitig sa kanyang mga mata. He looked her straight in the eyes. His gaze firm and unwavering and a strange feeling washed over her. Little by little, happiness bloomed within her, but she was too hesitant to declare her feelings. Sa halip ay tinawanan lamang niya ito, pagkatapos ay nailing. Kagagaling mo lang ba sa lakad niyo ni na Abby? Tanong niya dito para i-divert sa ibang usapan sapagkat ayaw niyang paasahin ang puso sa binanggit nitong girlfriend thing. Isa pa maraming ibig sabihin ng girlfriend at baka ma-misinterpret lamang niya ito. Yeah. Patamad nitong turan pagkatapos ng paghugot ng malalim na paghinga. Napatango siya sa reaksyon nito ngunit hindi niya maiwasang mapaisip. Ang ganda ni Kylie, para Barbie. Bagay na bagay kayong dalawa. Komento niya. Kumunot ang noo ni Caleb sa tinuran niya ngunit hindi naglaon ay unti-unti itong natawa. Bakit ka natawa? Di ba nga first love mo yun? Nakataas ang kilay niyang pahayag dito. Correction, she's not my first love. It's just pure admiration. Pagtatama nito. Parang gano'n na rin yun, no? Tama-tama, divorced na daw sila ng husband niya. It's your time to shine daw, sabi ni Abby. Wika niya ngunit mas lalo lamang itong tumawa. Lihim siyang nakaramdam ng pagkainis dahil mukhang tuwan-tuwa ang binata. Then, look at your face in the mirror. It's getting redder. Sa susunod, huwag ka na maglalagay ng ganito. Salip ay tura ng binata at pagkatapos ay iniharap siya sa salamin. Napatingin nga siya sa refleksyon at curious ding tinignan ang namumulang sinasabi nito. Ngunit hinawakan nito ang kanyang ulo at insteady sa harap ng salamin. Pagkatapos ay itinabi ang mukha. Look at that. Mas bagay tayong dalawa. Pahayag ng binata pagkatapos ay ginalaw-galaw ang dalawang kilay kung kaya't hindi napigilan ang pagbungisgis at mahinang pagpalo sa bisig nito. Natawa din si Caleb ngunit hindi naglaon ay yumakap ito sa kanya at tinalikan siya sa pisngi. Dahil sa katuwaan ay hindi inalintana ng dalaga ang ginawa nito. Mukhang nawala pa sa sariling katinuan sa pagkataos puso nitong tinanggap at tumugon nang halikan siya ng binata sa labi. Nang marinig niya ang mga yabag at ingay ng mga kapatid habang papasok sa pinto ay agad naman siyang himuwalay mula sa pagkakayakap sa binata. Hindi pa siya ready na makita siya ng mga kapatid na nakikapagyakapan pagkatapos mabigo sa una niyang naging karelasyon.
Natawa na lamang din ang binata sa ginawa niya ngunit nakapaskil naman sa mga mata ang labis na kasiyahan. Kuya Caleb, ang gara naman ng drone na ito. May camcorder pala. Excited na pagbabalita ni Carl sa binata na agad na lumapit dito pagkapasok mula sa labas. Nagustuhan mo ba? Saad naman ang binata at dagli itong tumango. Gusto ko. Kuya, salamat ulit. Papakita ko ito sa mga classmates ko. Natuwa si Caleb sa labis na excitement ng bata dahil sa ibinigay niyang laruan kung kaya't ginulo niya ang buhok nito. Naku, wag mong dadala sa school yan. Baka yan lang ang gagawin mo at hindi ka na pumasok sa klase. Agad namang wika ng dalaga nang marinig ang sinabi ng bunsong kapatid. Hindi, mommy. Nagdadala ng ganito mga classmates ko tapos nilalaro nila kapag break time. Giit naman ng kapatid. Baka masira lang yan. Turan din niya dito. Hayaan mo ng kapatid mo. Can you see his excitement? Pamamagitan ni Caleb. Paano kung masira? Shh! Hindi yan madaling masira. I guarantee you. Payag ng binata kung kaya't nawala ng saysay ang kanyang protesta. Yay! Thank you, Kuya Caleb. You're the best. Masayang tura ni Carl at naiiling siya na makipag-hi ito sa binata. You're welcome. Basta huwag maglalaro during class hours, ha? Paninugurado naman ang binata dito at naitaas pa ng bunsong kapatid ang kanang kamay nito. Promise po. Saad nito pagkatapos ay halos lagpas sa tenga ang pagkakangiti nang magpaalam itong dadalhin sa room nito ang drone. Pagkalayo ng kapatid sa kinaroroonan nila ay nakangiting tumingin sa kanya ang binata ngunit naiiling lamang siya sa ginawa nitong pag-tolerate sa gusto ng kapatid. Ang binata naman ay natawa lamang sa reaksyon niya pagkatapos ay parang batang ginulo nito ang kanyang buhok.